Ilang taon na ang nakalipas. Isang babaeng nagngangalang Reyna ang natagpo ang bigtay hanggang mamatay. At natagpuan ang kanyang bola ng contraceptive pill. Sa van ni Larry, nakakita rin sila ng hunting knife na nagtali ng maskara. At guantes. Nakakagulat. May nakita ring poster ng nawawalang tao doon. Sabi ng poster, ipagdasal mo si Trisha Reitler. Tungkulin at sapat na ebidensya. Binigyan ng magaang parusa si Larry at pinalaya. Muli, isip ni Brian, sobrang kakaiba, na, nagpasya si Larry na umamin ng guilty sa pagiging serial killer. Pero pagkatapos noon, sinabi niya na hindi siya mamamatay tao. Ang utak at husay nila bilang detective at FBI agent. Susubukin talaga, serial killer ba talaga si Larry? O may iba pang suspect? Sinasamantala ang pagkatao ni Larry. Bumalik sa kulungan. Isang senior Italian mafia na nagngangalang Vincent Giganti. Kung sino ang pinakamakapangyarihan sa kulungang ito ay nakilala si Jimmy. Pareho ng higit pa sa Italian at Irish na pinagmulan. May sugat sa balikat ang leader ng gangster na ito. Niyaya niya si Jimmy na magtrabaho sa kanya. Kapag marami pang preso, gagawin ang lahat para makatrabaho siya. Sabi niya kay Jimmy, upang mapanatili ang kanyang pinsala sa balikat. Isang lihim mula sa iba pang mga bilanggo. O mawawala ng tom si Jimmy. Gusto nang matanda si Jimmy dahil magalang at mahinahon. Binaba ni Jimmy si Larry sa TV room. At biglang, isang mayabang na bilanggo ang nagpapalit ng channel sa TV. Larry. At ang iba pang matatandang bilanggo ay naiinis sa kanyang ginawa. Pero wala silang magagawa. Saka tumayo si Jimmy at ibinalik ang channel. Ayaw ng preso. At ito ang ginagawa ni Jimmy sa kanya. Dahil sa mga kilos niya, si Jimmy ay itinapon sa solitary confinement. After one night in his dark cell, libre na naman si Jimmy. Sa pagkakataong ito, gusto siyang makausap ni Larry. Nandoon kasi si Jimmy para tulungan siya kahapon. Naalala ni Jimmy ang sinabi ni Lauren. Para iposisyon ang sarili bilang Gary. Kuya ni Larry na laging nandyan para sa kanya. Dumating si Carter para salubungin si Jimmy sa isang selda. Tila, tatay ni Jimmy. Sinabi sa kanya ang tungkol sa misyon ni Jimmy sa kulungang ito. Although hindi na siya nagdetalye. Now Carter knows na informant si Jimmy. Wala siyang pakialam kung si Jimmy ay isang nagbebenta ng baril mula sa Wisconsin. O anak ng isang drug dealer mula sa Chicago. Ngunit ito ay magiging isang sakuna. Kung malaman ng ibang preso. Anak ng pulis si Jimmy. Alam ni Carter kung mayaman si Jimmy. Bina-blackmail niya si Jimmy para bigyan siya ng $10,000. Para tikom ang bibig niya. Ang swerte ni Jimmy. Hindi naririnig ni Larry ang usapan nila ni Carter. Bumalik siya sa kanyang selda at natutulog si Larry. Ligtas na siya ngayon. Paggising ni Larry, nakita niya ang litrato ni Jimmy at ng kanyang kapatid. Nakasuot ng lumang uniforme ng militar. Para sa kaganapan ng reenactment ng digmaang sibil. Sa susunod na araw, nakilala ni Jimmy ang kanyang ama. Para dalhin sa kanya ang natitirang pera. Pero lumalabas na. Ginagastos ng kanyang ama ang pera sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi lang iyon. Ang natitira, 2 kilo ng cocaine niya ang kinuha ni Danny, na muling nagtaksil sa kanya. Ang huling pag-asa ni Jimmy ay ang natitirang 1 kilo ng cocaine. Nakatago sa kanyang speaker. Kung nabigo siyang makuha ang pera, malalagay sa panganib ang buhay niya dito. Bumisita sina Brian at Lauren sa sheriff, na humahawak sa kaso ng pagpatay kay Reyna. Matapos palayain ng naunang sospek, dahil sa kakulangan ng ebidensya, inaresto ng pulis si Larry. Since umamin siya sa pagpatay kay Reyna, na may katibayan ng isang bola ng contraceptive na gamot, natagpuan sa kanyang van. Nagulat ang pulis, sa oras ng pagpatay, nasa Ohio talaga si Larry. Para sa isang kaganapan sa reenactment ng digmaang sibil. 700 kilometro ang pagitan ng dalawang lugar na ito. Ibig sabihin, kahit 100 oras para nandoon si Larry. Mayroon din silang mga saksi at filyo. Ebidensya na nandoon si Larry. Paanong nasa dalawang magkaibang lugar si Larry? Sabay-sabay. Sa conclusion, baliw na tao si Larry. Na gumagawa ng maling ebidensya ng isang hindi inaasahang krimen. Para maniwala ang mga pulis na siya ang tanso. Papalapit na sina Jimmy at Larry. Ginayuman ni Jimmy si Larry sa kanyang pagkatao. Sinabi nila sa isa't isa ang tungkol sa kanilang mga kwento ng buhay. Ngunit ito ay masyadong maaga. Para kay Jimmy.
upang makahanap ng impormasyon tungkol sa kung saan inilibing ang kanyang mga biktima. Mamaya dumating si Carter para kunin ang kanyang pera. Tumulong si Jimmy. Darating ang kanyang ama bukas na may dalang 1 kilo ng cocaine. At ibebenta niya ito sa mafia sa kulungang ito. Ayaw sumuko ni Brian sa kasong ito. Naniniwala pa rin siya dun. Napakagaling ni Larry sa pagtatago ng kanyang mga krimen. But Lauren begins to have doubts that Larry is a serial killer. Maybe he's just a madman who's good at making up lies. Dinala ni Larry si Jimmy sa opisina niya, kung saan siya ang namamahala sa paglilinis at pag-aayos ng mga pampainit ng tubig. Sinubukan siyang tanungin ni Jimmy kung ano ang ginagawa niya. Bukod sa abala sa paglilinis ng mga gamit, halos marinig ni Jimmy ang pag-amin ni Larry tungkol sa relasyon niya sa mga babae. Ngunit sa kasamaang palad ay may pumasok na opisyal ng bilangguan sa silid. Bumisita na naman ang tatay ni Jimmy pero may dalang masamang balita. Hindi niya mahanap ang droga at lahat ng nagsasalita ng Jimmy. Naniniwala sila na si Danny ang magnanakaw. Dahil minsan siyang nanatili doon. Nang walang pahintulot ni Jimmy. Pagbisita na may buong make-up. Nag-disguise si Lauren bilang girlfriend ni Jimmy. Hanggang ngayon, hindi narinig ni Jimmy ang pag-amin ni Larry tungkol sa pagpatay. Siya ay nakatuon. Sa kabilang banda, nagsimulang magdamyam si Lauren. Ngunit ang malinaw ay, kailangan ni Jimmy ng $10,000 para kay Carter, na nagbabantang ibunyag ang kanyang sikreto. Since hindi kayang ibigay sa kanya ni Lauren yun. Ang solusyon na mayroon sila ay, kailangan niyang manatili sa isang protective cell. Hanggang sa ilipat nila siya pabalik sa dati niyang kulungan. Gayunpaman hindi pwedeng pabayaan ni Jimmy si Larry. Naniniwala siya ang serial killer. Gagawin niya ang lahat para matapos ang misyon. Then nakita namin yung childhood ni Jimmy. Naglalaro siya ng football kasama ang kanyang ama. Matapos ang hagdan sa kanyang trabaho, pumasok si Jimmy sa selda ni Larry. Naghahanap ng mga pahiwatig sa kanyang krimen. Tinitingnan niya ang magazine ni Larry. Doon ay nakikita niya ang ilang mga artikulo tungkol sa mga sexual na krimen laban sa kababaihan at mga karumal-dumal na pamamaraan na ginamit upang patayin sila. Tapos bumalik si Jimmy sa selda. Hinihintay na siya ni Carter doon. Isip ni Jimmy, ito ay kakaiba. Mukhang kalmado si Carter. Kahit na hindi niya nakuha ang pera na gusto niya. May pinaplano ba siya para mamaya? As if may 7 cents siya. Iniisip ni Larry na may malaking mangyayari. Since maagang tahimik ang kulungan. Alam din niyang may nasira sa kanyang selda. Pero wala siyang pakialam doon. Since hindi yung mga gamit niya ang nawawala. Larry sa bukid. Sabi ulit ni Larry may mangyayari. Alam ni Larry na galit si Jimmy. Pero sabi ni Jimmy kay Larry na unpredictable daw siya. At mamaya ito ang mangyayari. Isang malaking kaguluhan ang nangyayari sa kulungang ito. Ang mga opisyal ay nagiging biktima ng daan-daang bilanggo, na pumunta sa isang magalit. Nasira ang mga pasilidad ng bilangguan. Sa kabutihang palad, hindi kasali sina Larry at Jimmy, o pagiging biktima sa kaguluhang ito. Ang kaguluhan ay nag-iwan ng mga labi at dugo na tumalsik kung saan-saan. Bilang pinuno ng pangkat ng paglilinis, Larry at ang kanyang mga miyembro, kasama si Jimmy, ay itinalaga ng warden upang linisin ang lahat. Mabuti. Habang naglilinis sila ng kalat, sinabi ni Larry kay Jimmy ang tungkol sa kanyang pagkabata. Lumaki malapit sa sementeryo. Si Little Larry ay pinilit ng kanyang ama upang kumuha ng mga libingan sa gabi. Kahit kuya niya, mabilis na nakatulog si Gary sa kwarto niya. Kailangan niyang gawin ito dahil mahirap siya. Hindi katulad ni Jimmy, na nagkaroon ng masayang pagkabata. Dahil ang kanyang ama ay isang pulis. Ngunit nakakagulat, walang kaibigan si Jimmy noong bata pa siya. And because of that ginugugol niya ang mga araw niya sa bahay. Naghihintay sa pag-uwi ng kanyang ama. Tapos isang araw, ang kanyang ama at ina ay nagsimulang magtalo araw-araw. Sinisira ang kaligayahan ng munting pamilya. Hindi nasisiyahan ng kanyang ina. Dahil hindi siya mabusog ng kanyang ama. Tila, si Little Larry ang nangunguna sa kanyang ama. Para nakawin ang mga alahas na suot ng mga bangkay. Nakakalibing lang.
Bilang isang maliit na bata, takot na takot si Larry. Kapag ang singsing sa daliri ng bangkay ay mahirap tanggalin, tinuruan si Larry na huwag mag-atubiling putulin ang kanilang daliri. Sinabi ni Jimmy kay Larry na ang kanyang ama ay isang bumbero at ang kanyang ina sa bar. Kaya wala siyang oras para sa kanyang pamilya. Doon nagsimula ang away ng dalawa. Ang kanyang ina ay isang malandi na babae na gustong purihin ng maraming lalaki. Parang psychic lyric. Isang panauhin at lahat ng mga bagay na iyon ay totoo.